Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, tayo'y inaanyayahan na maging o na magkaroon tayo ng simpleng pag-iisip at simple ring pagkilos. Pero sa mga simpleng bagay, doon makikita at makikilala ang kadakilaan ng Diyos. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, at ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin. Mahayag namin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, bagpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw at ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi: hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay isilang niya? Bakit kaya ako ay pinaghele pa? Inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya. Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana, tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak na ginto at nakatipon ng maraming pilag, o tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak. Yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginooy, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo. Pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit nang ako ay malibing. Kabilang na ako niyong malapit nang sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina na't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan.
tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginooy, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na iyon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay naghalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahon na iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niyang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungong Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag po ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling si Jesus at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang suma sa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Nagtungo sila sa iba't ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kapag dumarating po ang buwan ng Oktubre, lagi nating naaalala, ito'y buwan ng Santo Rosario. Pero hindi lamang po ito buwan ng Santo Rosario, kundi ito ay buwan din ng misyon. At sa unang araw na ito ay pinagdiriwang natin si Santa Teresita ng sanggol na si Jesus. Kung titingnan po ninyo dito sa ating background, makikita ninyo si Santa Teresita, napaka-cute, di ba? Alam po ba ninyo na si Santa Teresita ay binawian ng buhay sa gulang lamang ng 24. Napakabata. At ang kanyang buhay ay punong-puno ng mga kwento ng kabanalan. Sa loob ng 9 na buwan o 9 na taon na kanyang inilagi sa monasteryo, ay makikita sa kanya yung kanyang pagmamahal sa lahat ng kanyang ginagawa. Siya'y naging sakristana, naging novice mistress, at hanggang sa nagkasakit siya. At masasabing sa mga simpleng assignment niya, ay ginagawa niya ito sa natatanging paraan. Sabi nga niya, doing ordinary things in an extraordinary manner. At paano magagawa yung mga simpleng bagay na magagawa mong extraordinary? At sabi niya, it is by putting our hearts on what we are doing. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa lahat ng ating mumunting mga ginagawa, doon tayo magiging banal. Kaya nga, sa kanyang
Siya ay kilala sa kanyang tinaguriang the little way or little way spirituality. Sa mga maliliit na bagay, ay ito rin ay daan ng kabanalan. Bakit nga ba siya tinanghal na patron ng misyon? Pero hindi nga siya napunta sa misyon. Nasa loob lamang siya ng monasteryo. Sapagkat yung kanyang desire na magpunta sa misyon ay nag-aalab. Pero alam niya yung kanyang limitations being a contemplative sister na hindi siya makakapunta sa misyon. Kaya ang ginagawa niya, lahat ng mga simpleng bagay na gawain ay iniaalay niya para sa misyon. At ang sabi niya, my vocation in the church is to love. Di ba napakaganda ng tagubilin ni Santa Teresita? Ang bukasyon niya sa simbahan ay magmahal. Magmahal para sa mga taong malayo sa Diyos. Kaya nga, lagi niyang ipinagdarasal yung mga misyonero na nandoon sa front line ng misyon. At sa bandang huli, binawian ng buhay si Santa Teresita sa gulang na 24. Bago siya pumasok sa kanyang pagkabata, nais na niyang pumasok sa monasteryo. Subalit, hindi pinapayagan ang below 16 years old na pumasok sa monasteryo. At sa gulang na 14, ay sinikap niya na makapasok sa monasteryo at humingi pa sila ng dispensation sa Roma sa tulong ng obispo, ng kanilang obispo. And fortunately, pinagkaloob sa kanya at nakapasok siya sa monasteryo. Kaya nga yung kanyang maikling buhay ay punong-puno ng pagmamahal. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na ang ating Panginoong Yesus ay dumaan sa isang nayon sa Samaria at hindi sila tinanggap doon. Nagalit ang magkapatid na Santiago at Juan. Sabi nila, Panginoon, hayaan niyo po kaming tumawag ng apoy sa langit at upang pugnawin sila. Pero sabi ni Jesus, hindi ninyo alam kung anong espiritu ang sumasa inyo. Mga kapatid, kung minsan kapag tayo'y nagagalit, nawawala tayo sa tamang direksyon. Katulad ng 2 apostol, gusto nilang tumawag ng apoy sa langit. Pwede naman nilang gawin yun. Pero sabi ni Jesus, hindi na parito ang anak ng tao para ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At dito rin ay nais ipakita ni Jesus, ano nga ba ang paghahari ng Diyos na kanilang ipinangangaral? Kung ang mga tao ay bayolente, kung ang mga tao ayaw silang tanggapin, kung ang mga tao may resistance, pero ang gustong ipakita ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay mayroong pagmamahalan, pag-uunawaan, at ang Diyos ay puno ng awa at pagpapatawad. Kaya sabi ni Jesus, hindi ninyo alam kung saan o anong espiritu ang sumasa inyo. At nilinaw niya na ang anak ng tao ay naparito hindi para husgahan at ipahamak ang mga tao, kundi para iligtas sila. So mga kapatid, ngayong ginugunita natin si Santa Teresita na patrona ng misyon. Hilingin din natin sa kanya na kahit hindi tayo nakakapunta sa misyon, ay maging bahagi tayo ng misyon. At pwede tayong maging bahagi ng misyon sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating panalangin at mga sakripisyo, at gayon din sa pamamagitan ng pagko-contribute financially, pagbibigay ng tulong sa mga misyonero. Kahit hindi tayo nakakapunta doon, at least we support
the mission of Christ and the mission of the church. So katulad ni Santa Teresita, yung lahat ng kanyang mga simpleng gawain na ginagawa niya ng may pagmamahal ay iniaalay niya para sa mga misyonero. Para sa gayon ay lalong maipalaganap ang paghahari ng Diyos. Kaya nga, by virtue of our baptism, tayong lahat ay misyonero. Tayong lahat ay tinatawagang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Katulad sa Ebanghelyo, dapat malinaw sa atin na ang paghahari ng Diyos ay puno ng pagmamahal, puno ng awa, at puno ng pagpapatawad. Walang lugar sa paghahari ng Diyos ang galit, ang inggit, ang puot, at ano pamang mga masasamang bagay na isinasaloob ng tao. At hari nawa, matularan natin si Santa Teresita ng sanggol na si Jesus na lahat ng ating gagawin ay magawa natin ng may pagmamahal. At kapag nagawa natin ito ng may pagmamahal, ito rin ay nagiging landas patungong langit. Amen. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ng kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinanaing ng mundo na nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihiling namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ang aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatutuwa. Ang ganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa sa panalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun at tiniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Francisco at Santa Clara ng Assisi, ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, lakas loob nating ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kapatid, narito ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig sa masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbunsod sa kanya upang idalangin kaawaan ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at ibahagi natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.